Ito po, mga kapatid, na ere po ito noong October 20, which is kahapon lamang po ito. At meron pong YouTube title na komedyanteng si Tekla ipinatulfo ng kinakasama. So meron po tayong follow-up report dito at nasa field po natin, Idol, si Yeda. Okay, ang ating field reporter, si Yeda Pascual, agad-agad po pinatakbo namin siya papunta sa kinaronan ni Michelle Lor Banaag, yung complainant na nakausap natin about Mr. Romeo Librada aka Tekla. Yeda, magandang hapon. Yes po, Idol. Magandang hapon po sa ating lahat. Anong update mo sa amin? Idol, ganyan nga po, nang sabi nyo nga po kahapon po, pagkatapos po natin i-ere, ay pinuntahan na po namin kaagad dito pong sila Ma'am Michelle at syempre yung bata at yung kanyang kapatid sa tinitirahan po nilang condominium dito po sa Quezon City. At habang syempre po wala, nasa taping po itong si Sir Tekla. So pinika po namin sila from Quezon City at pinatid na po namin sila sa Parañaque City kung saan po sila nanunuluyan noon. Okay. Bumili din po tayo, Idol, na makakain po nila dahil nakwento po sa amin nila Michelle na hindi pa po sila kumakain. So bilanilan po natin sila ng hapunan para syempre sa mga bata. At additional po ay dabot din po tayo ng pera bilang tulong po sa kanila. Okay, so binigyan natin sila ng pera at pagkain. Itong Yes si po, Idol. Michelle. At yung kanyang mga pamangkin at anak, ano nangyari? Lahat po, Idol, kasama po natin kahapon na sinundo po natin kasama yung mga bata, yung kanyang kapatid, pati yung nakasama ng kapatid niya. Lahat po ng mga gamit ay hinakot na rin po at wala na po silang iniwan doon po sa condo. So ngayon, itong si Michelle nasa bahay na ng isa niyang kamag-anak? Yes po, Idol. Doon po, magkakasama po sila ng kanya pong sister doon po sa bahay po nila sa Donggalo po, sa Parañaque City. Okay, so anong napag-usapan nyo ni Michelle? Idol, sa katotohanan po, no, habang nasa biyahe po kasi kami, at syempre po, yung emosyon ni Ma'am Michelle, nandun pa, at nagkakwento po siya sa amin. Isa po sa mga nabanggit niya na, Idol, tingin ko po, ay sinabi ko po sa inyo, na importante, meron po silang video na pinakita po sa amin, Idol. Dito po sa video na to, makapanood po natin, malinaw na malinaw po, sinabi po ni Sir Tekla doon, na ni piso daw po ay wala siyang ginastos. Ang sabi niya po kasi dun sa kausap niya sa telepono, ay 400,000 pesos po yung bill po ni Miracle Baby po sa ospital. Miracle Baby, Pero, okay. Yes po. Pero ni piso daw po, wala daw po siyang ginastos dahil sinagot daw po ito lahat ni Senator Bongo. Naramdaman lang po ni Ma'am Michelle na naikwento po sa amin, nagkataka po siya. Saan po napunta yung lahat ng donations na dinonate po ng mga tao para dito po sa kanilang anak. Dahil nabanggit niya po, isa po sa mga nag-donate sila Sir Michael V., Sir Willie Revillame, si Senator Bong Revilla, pero ni piso po wala daw po siyang nahawakan doon. At nasabi ba sa'yo ni Michelle kung magkano pera ang na-donate ng mga celebrity para doon kay Miracle Baby? Opo. Nila Yes po, Tekla? yes po, Idol, tungkol po sa bagay na yan. Wala daw po siyang idea dahil si Tekla lang daw po ang humahawak lahat ng pera at wala po siyang alam kung magkano na po lahat-lahat nung nakatanggap pala ni Baby. Salamat sa'yo, Yeda. May video po tayo, Idol. May video? O sige Yes nga, po. tingnan natin yung video yung sinasabi ni Yeda. Oo, siya nag-gastos siya. Kasi ang bill ko sa hospital, magkano? Nasa 400,000. Sinagot ni Bongo lahat ng piso, wala akong nangyari. Pati yung sa colostomy niya. Ano ba yan? Oo. Kaya nga, ayaw ko muna ngayon mag-endorse eh. Hindi ko, nilalike-like ko lang, hina-heart-heart ko lang yung ano niya, yung mga post niya. Pero, ayaw ko muna mag-follow kasi siyempre alam mo, baka mapas tayo. Pero panigawado yan, eleksyon. Bit-bit ako niyan. Bibit-bitin ako niyan. Michelle, kumusta ang kalagayan mo ngayon dyan? Medyo okay naman po. Tsaka nakahinga-hinga po ng maluwag. Okay, kumusta yung mga bata? Okay naman po, nasa oras na po yung kain nila. Ano yung 400,000 at plus yung mga donations pa na ibinigay ng ilang mga celebrities at sabi mo wala kang nahawakan ni Cinco? Anong ibig Opo. sabihin po noon? Ano po, lahat po ng bill po ni Baby sa hospital, sa PCMC po, binayaran po lahat yon ni Senator Bongo. As in lahat po, kada ultimo centavos po, binayaran po lahat yon. Tapos po, ang pinagtataka ko po is, marami pong nagbigay kay Baby ng cash. Sino-sino po yung mga nagbigay ng cash? Sila Michael po, pero hindi ko po alam kung magkano totally yung binigay. Okay. Tapos ano po, meron pa pong pag nagla-live po siya, magpapadala po sa kanya ng Gcash, 15,000, 2,000. Ayun po, hindi ko po alam kung saan po lahat napunta. Pero supposed to be yung mga donation na mga celebrities na nabanggit mo tulad nila Willie Revillame, Senator Bong Revilla, Michael V,
etc., yun ay napunta na diretso kay Tekla sapagkat yung hospital bill para dun sa Miracle Baby ninyo ay sinagot na ni Senator Bongo lahat up to the last centavo. Opo. So yung mga donations galing sa mga celebrities, pera nyo na po sana ng dalawa yun na pwede nyo yung ibangko dahil binayaran ni Senator Bongo yung hospital bill. Tama? So, hindi ko po inahabol yung pera na para po sa akin. Ang inaano ko po para po dun sa future niyang anak ko. Kasi gumawa po siya ng bank account. Ngayon po, yung bank account, na sabi niya po is nasa halagang 30,000 na lang daw po. Sa dami po ng nag-donate yung 30,000 po na yun, parang binigay na lang po siguro yun nung mga last week po. May nagbigay pong dalawang magkapatid. Ang isa po nasa ibang bansa, 15,000. Tapos yung isa po, 15,000 din. Parang yun na lang po yun. Nasan po yung the rest, di ba po? Okay, tinanong mo ba sa kanya yun? Nasa na yung the rest ng mga donation? May karapatan ka rin doon dahil anak mo rin din yun yung Miracle Baby, di ba? Anak yung dalawa. So may karapatan ka bilang nanay, may karapatan ka doon sa pera sa mga dinonate ng mga ibang tao para doon sa inyong baby. So tinanong mo sa kanya, nasaan napunta yung mga pera? Parang binayad daw po ata niya sa kotse yung iba. Kotse? Saka po sa kondo niya. Kotse at kondo. Para sa baby yun, ba't niya ginamit para sa kotse? Hindi ko po alam. Siya po nag-decide nun. Hindi po siya nagsabi sa akin. Tsaka kung tutusin po, dapat hindi ko po hahanapin yun eh. Kasi gumagastos naman po siya ganyan. Kaso po, nagkahiwalay po kami. Iniisip ko po yung future ng anak ko. Tsaka po kada po may magbibigay, sinasabihan ko po siya na ipasok mo yan sa bangko para makaipon ulit. Para yung pangarap ko po na yung di makapagtapos yung anak ko, sigurado po ako yung future niya maayos po. Kahit ano man po mangyari. Magkano sa tingin mo lahat-lahat yung nalikom, naipon na mga pera mula sa mga donations? Wala kang idea. Wala po ng idea. Hindi sinasabi sa'yo? Hindi po. Baka hindi ka naman nagtatanong? Book po ng anak ko, hindi po pinapakita sa akin. Walang karapatan makita yung bank book ng anak mo. Parang ganun po, sir. Sino nakapangalan sa account? Kay baby po nakapangalan po yun, pero alam niya po yung password, syempre. Yun po. Okay. Now, ibinayad niya sa kotse at saka sa kondo na Opo. tinitirahan nyo yung mga pera doon sa Opo. donations. Opo. Yung kondo nyo ba, bayad na or binabayaran nyo pa lang? Yung kondo po, binabayaran niya pa lang po yung kondo. Kulang pa po ata yun kasi alas na walang po ata siya ng trabaho nung nag-lockdown. Ilang buwan po yun. Kasi kung ibinayad niya sa kondo para sa mortgage ng inyong kondo na kung saan pareho kayo nakatira doon, pati si baby, wala akong nakikitang problema. Hindi po kami nakatira doon, sir, nung pagkalabas lang po ni baby. Kasi nung nag-lockdown po, na habang nagbubuntis po ako, nandito po ako sa Parañaque, kasama ko po yung pamilya ko. Kanino yung kondong yon na binuhusan niya ng pera mula sa donations? Siya po. Tapos pumupunta-punta lang po ako doon. Hapon pa po namin tinatawagan si Romeo Librada aka Tekla. Halika Odette, para maging maliwanag dahil si Odette ang nagtatawag. I-explain mo kung anong sitwasyon. Kasi gustong-gusto po namin makuha yung side ni Tekla. Patas po kami rito. We're very fair. At kung gusto po magsalita ni Tekla o kung sino man para mailahad yung side nitong si Tekla, open kami. Because we really, really, really want to hear the side of Tekla. Odette, ano nangyari? Yes sir, kahapon po kausap ko na po si Tekla. Unfortunately po, bigla po siyang umatras kasi po yung manager daw po niya, hindi raw po siya pinapayagan magsalita po on air. Tapos kanina po, magpapaalam po sana ako doon sa manager po niya, sinagot po yung phone, nagpakilala po ako na from TB5, from your office po, Sir Rafi, binabaan po tayo. Pero ngayon, tinetext pa rin po natin, tinatawagan pa rin po natin para makuha po yung side niya. Okay. Kanina, nakausap po namin si Donator na friend po ni Tekla. Maging si OG Diaz, na manager ko po, marami po silang sinasabi in behalf of Tekla. Pero mas maganda sana, coming from the horse's mouth, ika nga. Sana si Tekla talaga magsalita. But ayaw ata ng manager, hindi natin pwedeng pilitin. At maging yung GMA7, ayaw din po magbigay ng pahayag. Yung legal department lang daw po nila ang magbibigay ng pahayag. And kinokontak na po namin ang kanilang legal department. We really, 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 for the end time, want to hear the side of Tekla. Mali mo baka meron siyang masasabi na mga bagay-bagay upang mapasinungalingan itong ilan sa mga sinasabi ni Michelle. Pero Michelle, ito yung sabi ni Donator at saka ni OG Diaz. Base dun sa pag-usap po dun sa dalawa. Ikaw raw hanggang ngayon ay gumagamit pa rin ng shabu. Yes or no? Ako po? Oh, and then Matay na po ako. Hindi na po. Matagal na po. Kasabayan ko po si Tekla. Matagal na po. meron kasi Hindi ko po
sa inyo, lalo't kayo po yung tumutulong sa amin. Okay. Magbibigay po ng panibagong simula po sa amin. Matagal na po, hindi na po. Ne, gusto ko lang maging patas dito para ma-hear din yung side niya, although this is from other people, para mapakinggan din. Kung ayaw ni Tekla, ito Tekla, mapakita lang namin na patas kami rito. Okay, yung mga taong nagsasalita in your behalf, sasabihin ko na. Number one, yun nga. In fact, meron pa kami narinig na si Tekla raw tumigil na, pero ikaw raw ayaw mong tumigil, at isang dahilan kung bakit daw nalubog si Tekla sa kanyang kinalulubugan noon dahil ayaw mo raw tumigil pa rin samantalang pinatitigil ka na niya at tuloy-tuloy pa rin daw pagsusugal mo pagkakasino. And then pangatlo, waldas ka raw sa pera. Anong masasabi mo tungkol doon? Hindi po ako nagkakasino, tsaka po yung pagsusugal. Pag nagsusugal po ako, siya po yung kasama ko, siya po yung nauuna lagi sa sugalan. Pupuntahan ko lang po, yung mga hindi pa po ako nabuntis, sir, kwento ko lang po. Pupuntahan ko po siya doon, susunduin ko po siya kasi wala po siyang iniiwan na pera para po pangkain. Siya po yung nagturo sa akin ng sugal, sir. So nagsusugal ka talaga? Kayong dalawa? Opo. Natuto po ako sa kanya magsugal, tapos sumasama po ako sa kanya, sir, kasi totoo po, nagbibigay po siya ng 1,000 buo pag nasa sugalan po ako. Pero pag nasa bahay po ako, hindi po. Pag kumuha po ako ng pera sa wallet niya pag wala pong pagkain, sasabihan niya po ako ng magnanakaw kayo, ganito ganyan. Pero dati gumagamit ka rin. Opo, hindi ko po itatanggi po yun. Kailan ka huminto? Matagal na po, sir. Ang Last year din po. Okay, ang balita kasi, si Tekla matagal na raw gustong huminto, hindi lang siya makahinto-hinto noon dahil nandiyan ka raw na nagpupumilit na patuloy na gumamit pa rin. Mali po, sir, mali. Totoo po, dyan po sa condo na tinutuluyan niya, siya po yung may kakilala sa, nagbibigay po sa amin. Okay. Siya po yung nagpapapunta doon. May mga bakla po siyang kaibigan na yun po yung nagbibigay po sa kanya. Marami po. Kung kinakailangan po, bigyan ko po sila ng pangalan, kaya ko po. Para lang po siya po yung may kakilala dun sa mga tao na yun. Okay, sandali lamang. Michelle, ito, willing magsalita si Donita Knows, kaibigan ni Tekla. Donita! Hi, Sir Rafi. Good afternoon po. Okay, salamat naman sa pagtanggap ng aming tawag at si Tekla ay pa rin talaga magsalita. Meron ka raw mga gustong sabihin in behalf of Tekla? Sir Rafi, sa totoo lang, kinakausap ko siya. Gusto naman niya magsalita. Meron lang siyang kasing hindi niya pwedeng, kumbaga parang yung network niya kasi may contract nga siya. So, pero willing na po talaga siyang magsalita at magsabi ko ano po talaga rin yung medyo sa side niya naman, di ba? Kasi kaibigan ko naman siya actually. So, medyo talaga na-hurt na lang din ako. Alam ko naman meron siyang ginawa dati, may mga bisyo, may mga ganito, tapos ugali niya talaga dati. Pero kasi itong medyo talaga nagbago na po siya kahit pa paano. Naramdaman ko naman yun, tsaka lalo na yung bisyo niya talaga, pinagbago niya talaga. So, parang sabi ko nga sa mga medyo mabigat talaga kasi sinasabi ng mga tao sa kanya. So parang alam ko meron siyang mali, may mga side na mali siya, pero meron din naman kasing tamang ginawa si Tekla. Ano yung mga tamang ginawa? Donita Knows, sa pagkakaalam mo, mga tamang ginawa ni Tekla. Ang unang tamang ginawa niya talaga, sir, is huminto talaga sa bisyo niya. Hindi na po talaga siya nagka-drugs. Alam ko yun, kasi pag tuwing nakikita kami, tinitingnan ko siya Tapos tumaba na talaga siya, maayos na siya, ganito, ganyan. So parang alam ko hindi na talaga siya nagbisyo. Pangalawa, yung magandang ginawa niya is talagang yung sa anak niya, alam ko rin po kahit pa paano nag-uusap kasi kami doon sa anak niya nung na-hospital, ganito, ganyan. Humingi nga siya ng mga tulong sa mga ganito, sa mga ganyan. Para nga lang po, ma-rouse, ma-operahan yung bata. Ang nangyari po kasi sa bata, ang pagkakaalam ko po, Sir Rafi, nagkaroon ng problema sa ulo yung bata. Kasi nga, parang yung development niya is hindi naging okay. Sorry, Donita. Wala na ito pag-usapan tungkol doon sa pagpapagamot sa mga bata kasi yun ay sinagot na ng mga politiko at mga celebrities. Ayan, kasasabi lang ni Miss Michelle, yung hospital bill, 400,000 and change, sinagot ni Senator Bongo. On top of that, marami rin nagbigay ng mga celebrities, si Willie Revillame, si Senator Bong Revilla, si Michael V, at kung sino-sino pa. Sir Rafi, ang gusto ko lang i-point doon is, nagkaganon yung bata, nagka-problema siya, nagkaroon ng mga ganitong komplikasyon nung pinanganak siya. It's because nga po, habang nagbubuntis po daw si Michelle, is gumagamit pa din po siya. So yun po ang naging main problem nila, kaya nagkaganon yung bata. Okay. Alright, that makes sense. That makes sense. Alright. So at that time, nagbubuntis itong si Michelle, gumagamit si Michelle ng drugs, pati siya gumagamit pa rin. Yun ang alam ko kasi sir, di ba sabi nga ni Michelle yata, alam ko nasa Parañaque siya, tapos si Tekla ang nasa Quezon City na lockdown. So pareho silang gumagamit at that time na nagbubuntis si Michelle, binubuntis ito si Miracle Baby.
Sa totoo lang, sir, talagang silang dalawa talaga gumagamit talaga dati. Alam ko yun, kinikwento sa akin ni Tekla yun. Sa totoo lang po, Sir Rafi, alam ko ilang years na sila, mga 3 o 4 years na magkasama. Ang sinabi ko nga is, kung si Tekla nga, kung yung ugali niya ganun siya sa pagdating sa pagdating sa ganito, pagdating sa ganyan. Dapat in first month, second month, 3 months, nakitaan na ni Michelle na hindi maganda si Tekla kasama. Nakipaghiwalay na dapat siya. Pero inisip ko, bakit tumagal kayo ng 4 years na nakikisama ka pa ni kay Tekla kung ayaw mo ng ugali niya? Okay, sige po. Para maging fair tayo dito, Miss Donita. Okay, Michelle, pakisagot yung sinabi ng kaibigan ni Tekla na si Miss Donita knows. Kung ayaw mo raw kay Tekla, bakit ka tumagal? Sana nakipag-break ka na agad-agad, right there and then. Sir, on and off po kami niyan, on and off po. Tapos pag hiwalay po kami, bigla pong magkakausap po kami na hindi na po ulitin, ganito ganyan. So, ibig sabihin, pag nag-break na kayo, magsosorry itong si Tekla, hindi na ulit, Opo. pinapatawad mo, kaya balikan ulit kayo. Opo. O, ayan, Miss Donita. Yun nga po, actually sir, sa totoo lang, kasi di ba kasama ko si Tekla sa mga shows, sa mga ganito na nagwawawin kami. So sila na po niyan. Actually, nagkakaroon sila talaga ng problema madalas dahil sa kanya. Kaya sinasabi ko, hiwalayan mo na, hindi na tama yung ginagawa mo, mali na yung ganyan. Hindi niya mahiwalayan kasi mahal naman talaga po niya yung babae niya. So ang nangyari lang po talaga is, hindi nila mahiwalayan dahil nga, yung babaeng ko, ayaw din naman makipag-iwalay sa kanya. So talagang, sila pa rin sila. Kasi nga po, sir, yung vision nila pareho is nagagawa nila ng magkasama. Okay. Sandali lang, Miss Donita, para maging fair din ako dito kay Michelle. Sinasabihan niyo si Tekla na hiwalayan na itong si Michelle dahil adik. Bakit hindi niyo sinasabihan si Tekla na itigil mo na yung pagdadrugs mo bago niyo payuhan siyang hiwalayan si Michelle na pareho naman pala silang adik at that time? Dapat unahin natin sabihan yung tao mismong may problema, yung kaibigan natin may problema, yun ang unahin natin pagsabihan na, pare, tigilan mo na yan, yung pagdadrugs mo. And then next is yung babae, dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin tumitigil, hiwalayan mo na. Diba? Yun lang yung sa akin pananaw. Okay. Actually, kasi Sir Rafi, si Tekla po kasi, pag nasa akin naman po siya, nakikinig po siya. Okay. Pero kasi pag tinetext na siya niya ni Michelle, hindi siya makatanggi. So parang sabi ko nga, ang naging problema kasi is, andyan pa rin yan. So sabi ko, kasi dumidiretso naman po siya pag hindi niya kasama yan eh. So talagang sabi ko, wag mo na ipilit yung sarili mo kasi nasisira ka na. Sabi ko, marami na nagiging problema. Tsaka, hindi mo may iwasan yung bisyo mo. Kasi yung alam ko rin po, Sir Rafi, pagkakasabi po sa akin ni Tekla na yung mama daw po ni Michelle, tsaka yung kapatid niya nakulong yata, dahil nga daw hindi ko alam kung nagtutulak ba o ano. Parang yun ang sinabi sa akin. Okay, ang tanong ko sa'yo, Michelle, sandali po, Miss Donita, sino ang nagturo kanino na magdroga? Sabay po kami, nagkakilala po kami, nagaganon na po. Tsaka sir, Sandali. Nung magkakilala kayo, pareho kayo nagdodroga na at that time. opo. Pero sir, imposible pong ako yung nag-aano sa kanya kasi sir, honestly, wala po akong pera. Tsaka siya po yung bumibili, siya po yung kumukontak, siya po yung may contact. Ma'am Michelle, paano kayo nagkakilalan ni Tekla, madam? Sa kaibigan po. Miss Donita, mas maganda sana kung magsasalita si Tekla para Actually, maging, di ba? Maging balance tayo rito. Tama po. Tsaka, Actually, sir, kinausap ko naman siya. Ang sabi lang po is, ayusin nga lang po yung kasi ayaw nga po nila maano yung sa network. So, alam ko, sir, makikipag-usap naman po siya sa inyo. Siguro, kung hindi po tomorrow, baka sunod na araw. Pero alam ko siya makikipag-usap po talaga. Kasi marami din po siyang gustong sabihin. Ako, hindi lang po ako detalyado. Yung mga nalalaman ko lang po na kinikwento niya sa akin, yun na po yung mga sinishare. Miss Donita, isa na lang and then I'll let you go. Alam ko busy ka. Ano yung mga sumbong, ito medyo malayo na tayo sa financial, na pera o bayo? Meron pa nakita yung meme. Ito raw si Tekla, bago raw siyang magbigay ng pera, kailangan makikipagtalik muna siya dito kay Michelle. Kung minsan, nagbabayo raw siya, tapos pag tumalsik na yung binayo, pinapatalsik doon sa bata at mismo kay Michelle. Tinanong ko po yun sa kanya, sabi po niya kasi hindi totoo. So hindi ko na tinanong kung anong ginawa mo. Anyway, sir, ang sa akin po, hindi po totoo yun na parang hindi mo na makikipagtalik bago siya magpakain. Sir, 4 na taon sila magkasama. Kasama niya yung kapatid ni Michelle yata, tsaka yung asawa, tapos yung mga pamangkin, ganito ganyan. So parang sabi ko,
sa 4 na taon, ganun ang gagawin. So, kung ako babae, isang buwan pa lang, ganyan gagawin mo sa akin, hindi mo ako papakainin dahil hindi ako pumayag. Sige, syempre hindi ako papayag ng ganun, di ba? Makipag-iwalay ako, pero nagtagal nga po sila na ganyan, nagkaanak na sila. Itong nangyari po sa kanila, I think, itong week lang po yan na yan. Yung na video na yan is 2 days ago lang, I think. Talagang sinadya nilang i-video na ganun yung nangyayari, nag-aaway sila. Kasi nga, ito na yata yung plano po nila talaga na ganito. So, parang pinagplanuhan po nila for me na i-video si Tekla na ganito, ganyan na ginagawa, na ganyan mga sinasabi. So anong dahilan, Donita, bakit sila nag-away ngayon at lumaki na itong away nila hanggang sa makarating sa social media? Yun nga, ang sa akin nga po, sir, kasi nung nag-vlog ni Tekla, sabi ko, bakit ganyan karam niya? Ay naku, te, sabi nga, parang may problema nga po, ba't di kayo mag-usap ng maayos? Sabi ko gano'n sa kanya. Total, andyan naman, may anak na kayo. So, pag-usapan niyo na ng maayos. Ang sa akin nga po, sir, sana hindi na umabot sa ganito eh. Nag-usap lang sila ng tama, ng maayos, kung ano dapat pag-usapan. Kasi napakalaking kahihiyan. Buhay nila parehong inuungkat nila dito. So, ako bilang kaibigan nila, kung kapayo lang ako sa kanya na dapat hindi na umabot sa ganito, ganyan eh. Okay. Since andyan na po yan, hindi na po maiwasan. Ang kay Tekla po kasi, sir, ang alam ko naman po, tinutulungan niya yung pamilya ng babae. Binabayaran niya yung bahay dyan sa Parañaque, nagbibigay din po siya ng ganito. Tapos, siya din po nagpapakain sa kanila dyan sa kondo. Siya nagbabayad ng kondo, ng kotse. Kasi siya lang naman po inaasahan nilang lahat. So, parang for me, ginagampanan naman po niya yung mga dapat niyang gampanan. Ito nagkataon lang, sir, na nireklamo siguro na gano'n na hindi papakainin. Siguro sa sobrang galit nila isang beses, siguro nag-away sila. Umalik ka na siya. So, alam ko yun, parang ganun, sir. Pero hindi ibig sabihin na hindi kayo kakain dahil hindi ka papayag sa akin. Parang for me, hindi naman po. Thank you, Miss Donita. Meron pang isa, ang daming kaibigan ito. Sige, si OG Diaz magsasalita. Payagan natin para makita naman ng mga tao na patas tayo rito. May mga gusto magsalita in behalf of Tekla. Ito naman si OG Diaz. OG! Hello, kuya. Meron ka na gusto sabihin in defense of Tekla? Hindi naman para may kampihan tayo rito. No? Ako ay isang magulang din. Okay. Okay, kanina lang, nagmamaneho ko, papunta ako ngayon kasi ng Marcos Highway. Tumatawid si Tekla galing sa kondo. So tinawag ko siya at kinausap ko siya. Sabi ko, Tekla, kinukuha ka ni Kuya Rafi na ba't ayaw mo magsalita? Siyempre, bilang respeto daw sa kanyang network, doon daw siya pinagsasalita. Sabi ko, pero at least, kinukuha yung panig mo ha, dahil gustong maging balanse ni Kuya. Sabi niya, okay, pero mag-aano rin ako, kaya lang unahin ko muna tong. So, tinanong ko na rin siya. Sabi ko, ano bang nangyari? Bakit gano'n ang mga akusasyon sa'yo nung babae? Hindi ko alam kung anong nakain niya at nagsasalita siya ng gano'n. Hindi totoo yung mga sinasabi niya. So, dapat magsalita ka kasi, siyempre, alam mo na, pag nanahimik ka, ibig sabihin, totoo yung akusasyon sa'yo. Kasi lalong ayaw mo magkamali, kaya ayaw mo magsalita. Sige. Anyway, ano yung masasabi mo tungkol dito sa away nilang dalawa? Okay, so medyo to kuya, kasi gusto ko lang din itanong kay Michelle, dahil kukumarihin ko yan dahil aanakin ko nga yung kanilang anak sa Binyag. Sinagot ko na rin yung kanilang monthly na bakuna ng bata sa Campecha. Monthly. Sinabi ko kay Tekla dahil alam ko naman medyo gipit sila. Anyway, sabi ni Tekla sa akin, yung family daw ni Michelle ay sa kanya rin nakasandal. Tapos yung dalawang pamangkin daw niya, siya nagpapaaral. Kaya nagtataka siya, bakit siya aakusahan ng ganito? So syempre, hindi ko naman alam din yan dahil silang dalawa lang magkasama. Malay ko ba kung sino nagsasabi ng totoo? So pinakikinggan ko lang din. OG, sorry ha. Walang kinalaman dito yung pag-aako ni Tekla bilang pagsusuporta sa mga kamag-anak ni Michelle. Ang issue dito ay yung kanyang pagiging manyakis. Na kapag hindi siya pinagbigyan, ginugutom niya itong si Michelle at marami pa siyang ginagawang kababuyan. Yun yung issue. Tinanong ko rin sa dyan, kuya. At sinabi ni Tekla na hindi totoo na, OG, bakit ko naman gagawin sa harap ng anak ko? Magpapatalsik ako sa harap ng anak ko? Sabi ko, anong totoo? Nag-iimbento na lang siya, OG. Michelle, gusto mo magkomento doon sa sinabi nung dalawa? 2 versus 1. Oh, sige. Sir, narinig ko po lahat. Sinungalingan po una-una yung kasi sir, sa first place, bago po maging kami niya ni Tekla, inako niya po lahat. Lahat po yun. Kaya parang, ba't ka magre-reklamo? Ikaw nang nag-ako. Tsaka po yung kapatid ko po, tsaka ako, may trabaho po kami dati. Nung nasa Wawawin pa po siya, nagtatrabaho po ako sa steakhouse. Diyan po sa may Pasay. Natanggal po ako doon dahil
nag-iskandalo po siya doon. Kasi kadahilan ng pagod po ako kasi nag-overtime ako tapos maaga po yung pasok. Tinanggihan ko po yung gusto niya. Ang ginawa po niya, pagka-uwi po niya galing Wawawin, doon po siya dumiretso, nag-iskandalo po siya doon. Napahiya po ako, buti na lang po, out na ako noon, umalis po ako. Hindi ko po siya pinatulan, sir. Tapos sinext na lang po siya na salamat po kahit may iniisip ko. Kasi kung papatulang kita dyan, pangalan mo masisira, mawawala ka sa ano mo. Salamat kayo, iniisip kita. Kaya po ginawa kong umuwi na lang po ako, tapos sumunod po siya sa bahay. Doon po humingi po siya ng sorry. Tapos sa kapatid ko po bakit, ang tanong po bakit po siya rin po yung nagpapakain. Ganito po yan. May trabaho po yung kapatid kong bunso. Hindi po niya hinadlangan po niya yun. Sabi niya, kinausap niya po yung kapatid ko na, Lot, wag ka na, kasi Lot po yung tawag niya, Lot, wag ka na lang magtrabaho. Ganito. Yan, total, kumikita naman ako. Kaya ko namang saluhin lahat. Diyan ka na lang sa bahay. Ikaw na lang magpasikaso sa mga pamangkin mo, ganyan. Siya po naglalaba, naghuhugas, naglilinis, lahat po. Yung mabigat mong akusasyon na nakakasira nga talaga ng reputasyon, yung pinasinungalingan na ito ni Tekla, yung sinasabi mong mahilig siya sa sex, pag ayaw mo siyang pagbigyan, hindi ka bibigyan ng pera, ginugutom ka, at ang pinakamatindi rito, siya ay nagmamaster at pag nilabas, pinapatalsik sa'yo at sa inyong anak. Yan ay sinasabi ni Tekla na hindi totoo through OG Diaz and through Donita knows. Opo. Kompleto na lang po yun, sir. Narinig niyo naman po yung conversation namin dun sa video. Malinaw na malinaw po. Kung hindi po totoo lahat ng sinasabi ko, sana po sinagot niya po yung sinasabi ko dun sa video. Malinaw na malinaw po dun. Inamin po niya na at least nag-master ako, ganito ganyan. Malinaw po dun na lahat po ng paratang ko, halos lahat po ng sinasabi ko totoo. Hindi po niya pinasinungalingan yun sa pagtatalo po namin. How about naman kapag ayaw mo hindi ka niya bibigyan ng pagkain? Totoo po yun, sir. Kung pwede po sana gusto din po magsalita ng kapatid ko para kahit pa paano meron po akong ano dito po. O sige, pagsalita natin kasi sige. Go ahead, sige. Pwede natin pagsalitain kapatid mo kasi may 2 taong nagsalita sa ngalan ni Tekla. Sige, papayag naman ako. Pwede kang kumuha ng isang tao magsasalita para sa iyo. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Ay, good afternoon po, Sir Rafi. Papasinungalingan ko lang po yung sinasabi ni Ate Donita kasi wala po siyang alam. Hindi na po nakakasama si Tekla sa bahay. Wala siyang alam kung magtimpla ng kape. Pagkain lang kami ang nag-aahit kay Tekla. Hindi po niya alam niyo kasi matutulog kami, magdamag kami po yan. Gigisingin niya kami, magtimpla lang ng kape niya, mag-asikaso ng gamit niya. Ganun po kahirap yung ginagawa namin kay Tekla. Hindi niya po kasi alam, sir. Wala po siya, hindi po siya nasa loob ng bahay. Ma'am, sorry ma'am. Ang tanong ko, kasi may sinasabi yung kapatid mo kahapon na kapag ayaw niya makipag-sex kay Tekla, ginugutom po siya. Ngayon, akala ko magsasalita kayo para pasinungalingan yung sinasabi ni Tekla na there's no truth to it. Totoo po, sir. Andun po kami lahat. May mga bata po kami pwedeng tumistigo na hindi po kami nakakain sa tamang oras. Totoo po yun, sir. Lahat Dahil, po ng sinabi bakit ng- ka hindi nakakain sa tamang oras? Anong dahilan? Sa dahilan po, nagtatalo po sila lagi kami. Ako po kasi lumalabas lang po ako ng kwarto pag alam ko nagtatalo na sila. Anong pinagtatalunan po nila? Sinasabi po ng kapatid ko na bumili ka na ng ulam, magpapalingki ka sa kapatid ko, sasabihin niya, bakit ako papamalingki? Bakit pinagbigyan? Ano na tayo, pinagbigyan mo pa ako? Ganun po talaga. Okay. Sinasabi na bakit pinagbigyan mo ba ako? Kaya hindi mamamalengke na itong isa. Okay, sige. Inaanoan niya na yung sarili niya, dinidepensahan niya na hindi siya nagmaster sa harap ng bata na hindi nagbibigay dapat siya ng pagkain. Sabi niya sa video, dapat lang na hindi siya magbigay ng pera kasi pinagmumukha daw siyang tanga ng kapatid ko. Nakita naman po sa video eh. Kayo ba ma'am, nakita niyo si Tekla mismo nagmamaster? Wala po kasi nasa kwarto po sila eh. Nandito Okay. po lang po kami sa salot. Alright, so maliwanag. Hindi niyo nakita. So, yun ay base lamang sa sinasabi din ni Michelle. Or Tama? automatic po kapag pumasok po ng kwarto si Tekla, automatic po yung kapatid ko Lumalabas po na talaga kami. Kasi automatic ayaw po makita ng kapatid ko kung paano po yung gagawin Tsaka ng privacy po kasi nila yung kwarto, sir. Kaya pag nandun Okay. po sa loob, lumalabas po kami. Kaya ayoko pong makisali sa away nila. Kaya pag nag-aaway lang po sila, umaawat lang po. At least alam ko Okay, naman po sige. lahat ng pinag-aaway. Okay, sige. Salamat po ate ha. OG, ikaw ay magiging ninong sa binyag. So meron ka bang gustong ipayo dito sa dalawa? Kay una, kay Michelle, and then pangalawa, kay Tekla. May gusto kang sabihin sa kanilang dalawa? Gusto ko lang idagdag, kuya, no? Hindi ko kinakampihan si Tekla, Nagkataon lang na una ko nakilala si Tekla at hindi ko pa nakikilala si Michelle. Michelle, huwag ka magalit sa akin ha. Pero sinabi ni Tekla kanina sa akin, mula nang ikaw ay makapanganak, hindi na raw kayo nag-sex.
Congratulations po, Idol, dahil ang Raffy Tulfo in Action YouTube channel po ay meron na pong 16 million subscribers. Congratulations, Idol. Maraming salamat po sa inyo pong tiwala. Tulad ng sinasabi po namin dito, mas lalo po namin pagbubutihin ang aming pong mga ginagawang trabaho rito. Nang sa gayon, mamimit po namin ang inyong expectation, which is para mabigyang solusyon ang mga problema ang inilalapit niyo po sa amin, mabigyan po ng boses ang mga maliit nating kababayan at yung mga kapangyarihan na kailangan upang nang sa gayon mabigyan aksyon ang mga problema ng bawat isa sa atin ay madinig na, mapunta sa nakararami, hindi sa ilan lamang. Yan ang tinatawag kong netizen power, and it's working here, right now. So again, salamat po sa inyong tiwala. Congratulations sa ating lahat. Sa mga staff, sa mga people behind the scene, and of course, kayo po mga netizen dahil po sa inyong tiwala. And of course, to God be the glory. Thank you, God. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Raffy. Pindutin niyo po yung bell button dyan. At select niyo po yung all. Meron na po tayong 16 million followers.